ilan ang speedboat natin, ilan ang tangke natin. 'Di ba? Ang marami sa atin ay noontime show at mga dancer. Keyboard So, warrior. Yun ang problema. Keyboard warrior. So, Keyboard warrior. ito answer ko that. Because every political or sino man dumaan na presidente, they had their individual agenda eh. Hindi na-follow up yung mga yung mga proyekto eh. For example, let's say si Duterte build. Tingnan mo kung gaano ko daming changes na or infrastructure na build niya, right? Hindi na follow yun eh. If you follow, let's go all the way back. Marcos time, yung senior, ang daming proyekto pero hindi na follow up. They went all against him, right? Hindi natin na build yung yung sistema eh. Versus lagi every 6 years, there's always going to be change and we're not gonna follow through. Palagi, no? Gantihan tayo dito, siraan tayo I dito. think Yun ang ang root problema is mga tao eh. Kasi ang mga Right? politician is essentially, bago yan naging politiko, naging mamamayan yan. So iyan is reflection ng karamihan ng mga mamamayan. Pupunta tayo sa education. Okay? Palpak ang STEM natin pagdating sa global na pag-iwanan tayo. Ibig sabihin niyan kung napag-iwanan tayo, yung sa mula sa murang edad, okay? Sino ang mga magiging engineer? Sino ang magiging mga scientist? Lahat mag-aalisan. Okay, kasi nga yun eh. And then eventually ano matitira pag lumaki na yung mga tao, eto na yung mga edad na pupunta sa politika. Sino mga magpupolitika? Mga artista, mga anak ng politika. That's actually what happened for the longest years or decades. Kaya nga, Puro artist. Kung sino sikat, yun ang maging artista. Yeah. Kaya nga, kung mapapansin mo, di ba, lahat puro mga artista na lang, anak ng politiko. Ulit-ulit na lang sila na. Nepo babies. Parang ayaw, ito pa isa, yung mga politiko parang ayaw nilang maging edukado ang mga Pilipino. 'Di ba? Kasi kung edukado ang mga Pilipino, hindi na nila iboboto yung mga yun. Exactly. Kasi yung tatay niyan, ganito na yung ginawa. It is so easy to manipulate kasi. Kaya nga ako, Especially We're now. so easy to manipulate. Social media. hindi pa rin nagbabago ang posisyon ko dyan. Ang sinisisi ko is yung generation, isang generation ng mga nagpatakbo ng celebrity culture, ng media. Kasi yan ang nagpamangmang sa mga Bakit? Media. Yeah. Number one, di ba? Robin Padilla. Viva. Di ba? Bakit mo? Ang dami nating artista. Yeah. Tayo hanggang ngayon, ang mga nakikita ko, Erap. hindi, ang gusto ko sabihin, ang nakikita ko sa social media, naku, haling na haling mga tao, love team ni Maris Racal at saka ni ganto. Chico Ang Blanco. love team ni ganto. Ano pa kailangan? Like, love team? Ayan, Dito sa Hollywood, okay? Meron kang kilala, nagla-love team dito outside ng pelikula? Sure. Baka sa James Bond, eto si ganto at saka si ganto. After that, wala na. Sa Dito Asia talaga, also. love team. Lahat ang mentality, ang culture ay celebrity. Katarantaduhan, kamangmangan. Kaya sa susunod, hindi na ako magugulat kapag may Viva Max artist na nagpolitiko. Oh, man. Bakit Sige. hindi? Yeah, why not? Diba? Malaki nga. Baka Yeah, mas pag malaki. maganda ka, may itsura ka, pag gwapo ka, may pera ka, bam! Nasa pwesto ka. Tsaka sa ngayon, di ba na may OnlyFans na, mas malaki pa, may advantage yung mga yun na kumita. Totoo. Diba? Pag may pera Kaya ka. yung iba, professional, binibitawan, nag-OnlyFans na lang. And madidesensitize ka sa value ng pera, madidesensitize ka sa value ng totoong creativity, sa value ng pagsusumikap. Kasi nga, imagine mo, nakuha mo na yung cheat code sa buhay. Yeah, Madidesensitize ka. Na-shortcut ka na, andyan ka na agad. Instant na lang. Go back lang dun sa China issues, yung mayor na sinasabi mo. Yun nga, I think this is more related to like geopolitics talaga. This is just a smoke screen or a bigger, there's a bigger image that they're creating negatively Exactly. towards China, and unfortunately, yeah, they found goal. Itong person na to na parang, she's a spy. But again, if she's a spy, like, you don't need to be a politician to be a spy in the Philippines. Literally, I tignan think natin. kaya mong bilhin na may Hindi, man. information na. NPA pa lang na kontrolado na nila ang House at saka Senate. NPA. Okay? Let's go back to that.
may control, lahat sila may control na ano, like the deep, yung mga secret, yung mga classified information, they know all that. Mismo yung NPA commander pa ang nagsabi niyan. Na parang pare-pareho yung Right? history So, na yung mga insurgents, okay, na di ba ay meron namang idea yan ng mga superpower. Bakit nagkaroon ng Taliban? Bakit nagkaroon ng ISIS? Hindi ba yan is dahil ng US? Yeah. Bakit nagkaroon ng NPA? Iyan ay CIA. Hindi, correct me if I'm wrong ha, pero dati nung sina Joma and sina Ninoy dati, kung sino, I don't know, kung sino founder, 'di ba? Like ganun ang CIA. I don't know. Baka chinat GPT ko dati yan is parang ganun nga daw. So anyway, ine-exploit yung mga, alam mo, I'm sure maraming mga member ng mga NPA na talaga makabayan. Pero alam mo, minsan yung mga sobrang passionate na tao na Naging malinis. radical, masyadong naging radical kasi sila. Kasi minsan sobra kang pagmamahal mo minsan, pero pwede kang maging vulnerable. Yun ang Yun nga. nakakatakot. And then, halimbawa yung mga- and then ano ka Yan, na? ayan, ito, one point. Oo. I was recruited. Tinry nila. Nung college. Ay, Oh yeah. Yeah. See? paano mo nalaman? Baka naman ano lang yun. Saan group. University of Should I the say it? Philippines? No, I was not in the University of the Philippines. Pero kasi, meron kasi yan eh. Pwede ka namang, alimbawa, medyo ayaw mo sa pamamalakad ng gobyerno na hindi ka nasasali sa NPA. Di ba? Pwede naman yung pwede mong maging critical ka sa mga ginagawa ng gobyerno. Ibig sabihin, nagiging makabayan ka lang. Ayaw mo ng korupsyon, ayaw mo ng mga ganyan, ayaw mo yung ginagawa ng gobyerno. Na pakiramdam mo, meron pang mas maganda dapat na pwedeng gawin. Kagaya ako noon, when I was in college, ang inaano namin ay free education for all. Ayan ang campaign namin. I was labeled as an NPA, pero hindi. Ang sa akin lang noon, syempre, maraming mga may hirap sa Pilipinas na dapat nakakapag-aral. Marami tayong talent, maraming magagaling na sana mayroon pang magandang future. So, tingin ko naman, narinig naman yung sigaw namin kahit papaano dahil sa mga state universities and colleges ngayon. Yun yung sinisigaw. Yeah, actually free na ang education sa mga state universities and colleges natin. Oh, yeah. As long na makapasa ka. Dahil kay Duterte. Yeah, actually hindi lang naman dahil kay Duterte, hindi lang naman si Duterte ang nagpanukala ng batas kasi may mga senador, may mga congressman din. At syempre hindi naman lang naisip ng Congress, pre-education, meron ding mga sumigaw ng mga tao para marinig ng mga nasa pwesto na kailangan niya natin to, makakabuti para sa mga mamamayan natin to, para tumaas yung antas ng pamumuhay din ng mga citizen natin. And Pero may narinig ako dati, legitimate na merong pogo operation sa Pilipinas. Okay? Yeah. And then agree ako sa'yo, subject yan ng violation. Same as paanong yung sweatshop labor, alam ba, sa Apo o sa kung saan mang bansa, 'di ba? Sa kung saan man na legitimate sila pero na-overlook yung mga violation, human rights, mga ganyan, overworking, underpaid, mga ganyan, 'di ba? Na yan dati is para makatulong in a big way pagdating sa mga proyekto, and I think isa ang education kasi malaki ang pera eh. totoo. Unfortunately, Isa sa pinakamalaking budget ng government yan, ang and education. malaki ang nakukuha rin. Kumaga malaking pera. Totoo. Kasi kumaga parang call center environment, 'di ba? Tayo yung nagbibigay ng service, pero ang laki ng kinikita ng Sobra. Pilipinas, 'di ba? Parang gano'n. Pero naabuso. Hindi na maintain yung para sa, I guess, well-being dapat ng mga Pilipino para hindi na-exploit. 'Di ba? Kaya yun ang naging problema. And yan is example na maraming siguro baka okay o legitimate na project na para talaga sa benefit muna and then nabababoy. And then to kung ano na ngayon na kung mga nababalitaan mo na kawawang mga na-exploit o kung ano mang mga karahasan. Dami. Kasi marami naman talagang legal na operations ng Pogo sana. Kaya lang kasi yung governing body natin, which is yung PAGCOR, parang hindi naman nila namomonitor ng tama. Isipin mo merong yung mga Chinese national kapag hindi nakabayad sa mga sugal-sugal nila, nakikita na lang binubugbog doon. Kasi yung sa Bandarlac, actually doon sa loob ng Pogo operation na yun, nasa likod ng City Hall ni Alice Go. So that's why naging controversial. And yung mismong lupa na tinatayuan na yun, nakapangalan sa kanya.
And she's denying the fact na involved siya doon. Paano ka hindi magiging involved sa'yo nakapangalan yung lupa doon? Umupa na lang sa'yo, di mo alam kung anong ginagawa dyan. So yun, merong mga tinutorture doon. Tapos within the area, may mga nakikita na lang, namamatay na lang, tinatapon na lang. Na mga inchik. Mga inchik din. Kumbaga sila yung mga nagpapatayan. Oo, sila yung nagpapatayan. And then syempre, yung mga Pilipino nadadamay din eh. 'Di ba? Hindi lang naman ang Pogo, hindi lang naman yan sa Pilipinas. Kumbaga meron din sa ibang bansa. Nai-scam ang mga Pilipino kasi tayo, 'di ba? Para feeling natin pag lumabas tayo ng Pilipinas, gaganda yung buhay natin. Ayan, tapos ay nangyayari sa kanila, nare-recruit din sila sa ibang bansa na Pogo na sila naman naaabuso. Ang ginagawa nila, scam hub yun eh, Pogo scam hub, which is, I don't know, kung legitimate ka naman, di ka naman dapat tawagin scam hub, pero usually doon nare-recruit ang mga Pilipino. May mga quota sila na dapat ma-scam. Kapag hindi nila naaabot, ay binubugbog talaga sila. Oh. And may marami nang nasave. Sila siguro yung mga tumatawag sa atin. Yeah. Ni hao. Isipin nyo lang, bakit yan ang nangyayari sa Pilipinas? Why not Indonesia? No, Why not nangyayari Yun na rin nangyayari daw eh. sa Indonesia. Pati Yeah, sa pero mga neighboring countries I don't natin. think ganun, like, I think they have, Hindi, stricto sila. hindi, right? So yung system, like, you have to take a look at, like, why is there still scam? Bakit nagpupunta yung mga Chinese dito? Bakit? Ito nga yung you know, parang para sa akin, bakit? opinion ko is hard pill to swallow, is a reflection ng society. Is a reflection of how Okay? it's Pumunta ka being sa governed. Singapore, yung mga citizen na Singapore, na halo-halo. May mga Pilipino doon, may mga kung ano man, di ba? Dalawa yan eh. Kung matino ang society, minsan nga disiplinado, hindi mo kailangan ng regulasyon, hindi mo kailangan ng mga pulis, hindi mo kasi ng presinto, 'di ba? Kasi nga disiplinado eh. So reflection siya ng society na disiplinado. Sa Pilipinas, kung ayun nga eh. Kaya So, feeling ko kailangan natin yung leader talaga na kagaya ni Lee Kuan Yew, sa Singapore, 'di ba? Hindi naman siya diktador. Hindi siya diktador, hindi mo kailangan maging diktador, kailangan mong i-inspire yung mga tao mo. Kasi kung didiktahan mo na lang, lahat mangyayari dyan, bam, rebellion, bam. Kung i-inspire mga tao, para sa atin yan, di ba? Lahat ng ano natin, yung disiplina dapat ma-instill na sa atin. Parang kasing, kung ano na nangyayari. Pero parang paano mo ma-instill yung disiplina if you hindi ka maging parang Hindi ka willing tatay-tatayan? mag-change. Ay, You know what I ganito. mean? Or hindi ka willing hindi mag-change. like, let's impose like, you know, yung mas harsh na penalty. Hindi, Right? ang take ko dyan, bro. Hindi lang yung okay, let's inspire Ganito. inspire natin. Paano mo inspire yung tao? Hindi naman Right? feeling ko kagaya sa harsh penalty. Hindi naman, alam ba, kahit gaano ka-harsh yung penalty natin, kung hindi naman yung certainty of the law eh. Kumbaga kung lahat may nakakalusot, baliwala din. Kailangan harsh. Ibig sabihin ng harsh, Hindi. walang makakalusot. Yeah, hindi kasi ang harsh, parang ano mo eh, pag dito, yung papalalain mo lang o bibigatan mo yung parusa sa kanya. Yes, Yung para matuto yung tao. Hindi, ang ano naman, kung may penalty tayong certainty na kapag ikaw, halimbawa, sa atin, madaming beating the red light, madaming ganyan. Kapag Harsh. ginawa mo yan, bam, huli ka agad. Walang lulusot, walang sir. Baka Exactly. naman, Yeah. makakalusot. Exactly. Ayun ang gusto nating mangyari sana, di ba? Walang nakakalusot na kahit sino. Magkano penalty doon? Mayaman. 400? Seriously? Di ba? 10,000? Right? Oh, iapin mo. Huwag Times naman 10,000. 10. Depende sa Paano kasalanan. ko matututo? Doon hanggang ngayon hindi ka makapag-bubble gum. Yeah. Okay. Kasi kapag ginawa mo, huli ka. Exactly. Kapag Yeah. sa Pilipinas, kahit ang penalty mo 10,000, kapag nag-bubblegum, nagtapong ka, wala naman nakatingin. Lusot ka pa din, di ba? So, kailangan Yeah, pero natin ng you're- tamang enforcement ng law. I guess, like look at this. Like, you have to be a father of a nation and you have to act like a father. Like, you cannot be as ang tawag mo doon, you can't be ang tawag mo doon, yung hindi masyadong you can't be very loving father. You have to be tough, kumbaga, especially the status of Tough love. we're in life. Yeah, tough love, yun. We're so Relax. far behind, kumbaga, like yung attitude natin towards things, yung Yung culture natin, right? sumaba na talaga Like, ang sungay. Ang hinahanap kasi natin democracy, which is yung reflection yung parang West. Kumbaga tinitingnan natin masyado ang North America, which is Canada, tsaka US. US na gusto natin lahat, pati yung
pag-manage sa Pilipinas is ganun din. And ang tanong ko naman, so yung tough love na yan, so sinong leader ngayon ang nakikita mo na ganun sa Pilipinas? Somebody that has like characteristic ni Duterte. Like, look, I didn't fully like look, he is blatant siya eh. Like, talagang kung anong nasa isip niya yung parang may yung sasabihin niya. Like, talagang meron siyang like guts na sabihin. Like, who would say Obama is a son of a bitch? Right? You're basically, telling, like, pwede ka nilang bigyan ng sanction or whatever. Someone Right? na exactly Like- yung si Lee Kuan Yew. Yun ang Like, dapat. For example, si Marcos, Ferdinand Marcos Jr., he's cut in between eh. He should make a decision. It's either you're friends with China or you're friends with the US. Kasi nga wala tayo sa posisyon ng bargaining. Alam mo yun? And yun ang sinayang natin. Ang tawag doon, yung nag-ano ka sa dalawang river. Kasi nga wala ka eh. Wala kang ano eh. Namamangka sa dalawang ano. Namamangka Kasi sa wala dalawang ka nga ilog. eh. Wala kang ports, wala kang mga jet, wala kang enough na, wala eh. Kaya masyado tayo kasing umaasa rin sa Right. US. Alimbawa sa Singapore, paano sila nagkaroon ng Lee Kuan Yew? 'Di ba? Paano siya lumaki? Ano First thing, get rid of corruption. Anong ginawa? Kinasa na ng lahat ng mga wage ng mga nasa government. Bakit ka ba? As a government, Tinaasan o binabaan? tinaas. Sinasan. Tinaasan. Para hindi na mangurakot. Sa atin, tinaasan na, nangungurakot pa. Yeah, pero gaano ka, Pero sa kanila sila rin yung mga business owners na yeah. mga last time, sarili nilang pero mga- ewan ko kung magkano ng sweldo ng mayor ngayon. Ha? I heard last time, nasa between 30,000 pesos to 50,000 pesos a month. Kasi- Mas malaki pa yung ginagastos nila sa election na milyon-milyon kaysa sa soldohin nila. Hindi, ang hirap rin naman kasi, yung mga nakaupo ngayon, is sila rin yung mga warlords or yung mga talagang owners ng mga sarili-sarili nilang mga lugar. Totoo Kumbaga, yung sila yung mga May-ari mga ng may businesses. hacienda, mga may business, yung mga Sa balita, akala mo mga magkakaaway, pero mga nag-golf yan. Yeah. Inuuto lang yung mga Pilipino eh. Di ba? Kasi yung mga Pinoy naman sumasakay, dito okay dito okay ano. Kaya dapat itigil ng mga Pilipino, alam nyo kung ano, yung pagiging fanatic sa mga politiko. Na nagsisimula yan, Yeah. sabi ko sa'yo, is sa media, sa entertainment. Yeah. Diyan na momold yung ganyang klaseng mga fanatic, mga idol, mga ganyan. Kasi kailangan magsisimula yan sa mga maliliit na bagay, yung mga artista, mga ganyan. And then doon na yan. Kung ikaw is iniidolo mo, etong love team ng ito at saka ito, mag-i-evolve yan. Kaya ang solusyon dyan, para tumigil maging fanatic, kailangan talaga naka-roots pa rin sa education system natin. Na Kailangan palpak ang education kailangan system natin. patasin natin yung antas ng level So, ng edukasyon. sanay na tayo dito eh. Kaya pag tinignan natin yung Pilipinas ngayon, parang Masyado ng atrasado. oo, masyadong, lalo yung pag-process ng mga halimbawa, mga OHIP, mga ganon, na nasa isang database lang lahat. Tapos may Totoo. access kayo sa mga information. Kahit mga ospital. Dito kasi kaya mababa yung sweldo nun kasi ang dami nagtatrabaho sa Exactly. City Hall. Parang SM. Imaginein mo, okay? Kaya 30,000 pesos kasi merong 100 tao dyan. Para pumunta ka sa SM, bibili ka ng sapatos. Holy moly! Bawat department. Okay, merong dalawa. May dalawa. May taga-stapler. Diba? So, ibig sabihin nun, kaya sabi nga, kaya tinitake advantage yan ng mga business minded kasi, mura ang service sa Pilipinas. Totoo. Sa madami. So, kung Oo, ikaw madami. gusto mong yumaman, dun ka, kung may kapital ka, kasi sobrang mura ng service, kaya mong mag-hire ng 10 tao. Pero ano ang culture na pinupush mo? Imbis na maging resourceful ka at ma-youth at talaga maging productive, ay hindi eh. Kasi 10 tao. Kung ikaw, trabaho mo sa SM, 10 hours a day, maski hindi alam mo deep inside na hindi kailangan trabaho ng 10 tao to, kailangan ano ka lang, petics ka na lang, hindi ka na kasi baka so ano tayo sabay-sabay, wag tayong masyado mag-work hard, or eto lang ibang-iba ang level ng trabaho kasi nga ang dami. Pero masisipag din ng mga Pilipino talaga, lalo na sa trabaho. Siguro
more on sa... misplace yung sipag. Oo. Sipag pagdating sa, okay, ang hirap ng biyahe nila. I agree. Talaga naaawa ako. Pipila sila 3 hours, tapos pauwi, magbabiyahe, public transportation, traffic, 3 hours na naman. Pero again, yung ginagawa nila, yun sa actual trabaho, nandun ang sipag pero Depende siguro Like- sa klase ng trabaho. Diba? sa SM. Kung Halimbawa, sa SM, it depends kasi halimbawa may demand eh. Minsan ang lakas ng daming tao talaga, siksikan. Kaya kita ang mall sa atin, 'di ba? Parang park kasi wala tayong park sa atin eh. Kaya doon sila nagpupunta lahat. Ang mga tao sa atin. Minsan siguro chill. Hindi, nagpapa-aircon lang. Papa-aircon. Napakainit kasi sa atin, grabe. Wala kasi puno. Dito Punta tayo sa mall, malamig dun. Oo, totoo yun. Kaya palamigan tambayan ng mga tao. Kaya syempre, di ba, pag may mataas ang demand, hindi ka naman pwedeng mag-cut na lang bigla. Kasi sa atin kasi parang 6 months at least kapag hire mo. Contractual pa yun na. So, I mean, i-stick mo talaga sila. Wala kang magagawa eh. kinukumpara ko lang maski sa mga toll gate, 'di ba? Again, dito tinatanggal Dapat na. wala Ang na. dami sa gasolinan lang, 'di ba? Dito sa North America, kadalasan Totoo dito yan. ikaw Totoo ang yan. magpapump. Yeah. Hindi naman big deal whether milyonaryo ka o hindi. Come on, Lahat kayo, hindi pwede rocket mo science. di ba? Hindi ganoon ang amount ng technicality to specialization na kailangan. Parang sa atin kasi kapag ikaw ang nag-pump, nanakawin ng host eh. So, sabi mo kanina na muntik ka na na-recruit. Yeah. And then sabi mo may mga pinaglalabang kayong mga gano'n. Ano pa yung mga pinaglalaban nyo na Iba, actually ang akin lang nun para is, makilala rin namin? yeah, ang more on na kasi educational activist tayo. So, Okay. ang sa akin lang nun, more on education. Okay. So, education lang ako. Ayoko dyan sa mga site nyo na Oh. gera-gera and shit. Bala kayo dyan. Kung sa akin gusto ko, parang tayo lang tayo eh. Reformist lang. Gusto natin mangyari to para mas makatulong sa mga tao. Ayaw natin na umakyat na mamundok, umakyat na makigulo-gulo sa ganyan. So siguro dahil doon, dahil sa nakita nilang medyo tayo, vocal sa mga sinasabi natin, that's why they tried. Pero sinabi ko, hindi. Kasi nga, Ano ba yung sa tingin mo pinakamalaki ngayon na problema pagdating sa educational? You want educational reform? Ano yung parang number one na kapag ikaw ba may kontrolado, ano yung una-unahin mong ibahin? so yun nga, ang pinaglalaban namin before is free higher education. Which is ngayon, nangyari na. Okay. So, we're happy with that. Actually, happy na kasi ang dami ng bata ngayon na nakapag-aral. Kasi believe it or not, nung college ako, parang ang tuition namin noon is Pakiklaro lang, ano ang higher education? Like high school? College. College. Yeah, free college education. So, nung college ako, ang tuition namin is around 8,000, ganyan-ganyan. And ako noon, hirap na ako. Kasi nanggaling ako sa family na hindi naman may kaya. Wala talaga. So, kami ng kapatid ko, we have to struggle. Halos pinaaral na namin ng sarili namin. Nag-varsity kami, pumasok kami sa ganyan. Punta kami sa student government para merong mga scholarship and stuff. And ayun, thankfully naman, nakatapos kami. Kaya syempre, doon nakikita namin na kailangan din, kung tayo nakakaya natin to, hindi naman lahat ng tao may gantong privilege, na may gantong access. Kasi iba-iba tayo ng background, iba ng pinanggalingan. Kumbaga kami, medyo medyo mahirap na, pero meron pa eh. Meron pang mga hindi na nakakakain, may mga So, kung bibigyan natin ng opportunity lahat ng tao na makapag-aral, ibig sabihin, mas marami pang magandang pwedeng mangyari, kagaya sa akin. When I was in college, nakapag-start na ako ng business ko. So, hindi ko may start yun kung hindi ako nakapag-aral. Hindi ma-open ang opportunity na yon. So yun, nakapagtayo kami ng mga retail store, nakapag-franchise din ako. Parang yung Purolator dito, Flash Express sa Pilipinas. So yun, nakapag-franchise din ako noon. So hanggang sa lumaki ng lumaki. So ayun ang advocacy. Kumbaga, kung dahil nabigay sa akin na opportunity, na kahit paano nakaakyat ako nung college, paano pa yung mga ibang tao na wala din na kapag nakaakyat sila, mas magiging maganda yung buhay. Pakiklaro din, pag sinabi nating free sa higher education, kahit anong college? No, state universities and colleges sa Pilipinas. Sa buong
Pilipinas, Yeah. hindi lang Luzon. State Hindi lang- University yung pag-aari ng government province. ng government. Halimbawa, University of the Philippines. Ah. Halimbawa sa pinagraduatean ko Bulacan State University and basta lahat ng mga state Pero hindi universities. naman ba nagkakaroon ng bottleneck? Kasi obviously, pag sinabi yung state university, of course, ang dami mga nasa utak natin, UP at ano pa yung mga magagaling na state university, PUP halimbawa. Pero dahil nga obviously lahat gugustuhin libre tapos quality education, di ba? Totoo. Mababottleneck kasi statistics, ang dami na mag-a-apply. And hindi naman dumadami ang mga rooms. So, Totoo yan. end of the day, libre nga, pero Yun ang nagiging problema ngayon. So, Hindi enough. parang nililimit nila kung yung mga pumapasok. na hindi natin masisisi kasi again, I mean infrastructure ay kulang yan. unless may additional na programa na maski hindi mga state university. Okay, Lasal gusto mo, alam mo yun, Duduguin tayo sa Lasal. di ba? Pero hindi ba yung quality of education ang mas importante? I think two-prong yan. Yung isa, maganda yung solution nga na, good, na good ano, that everybody have a good Oo. chance. Pero if you are somebody na parabang that, pupunta sa hotel management, for example, I'm not against hotel management or nursing, Yeah, I was actually a graduate right? ng hotel. You're gonna end up going to Management. abroad anyway, right? And it doesn't benefit the Philippines at all. ang Right? So, yung quality, when I say quality is that even though yung platform like free education is good, pero I think also that the quality of studies, especially math, science, and technology, yun ang importante sa kaya atin. nga I think mas crucial yung sa elementary, yung primary education. And Kasi secondary. dapat High school din. of course, high school. Parang dito, na maski hindi ka mag-college, Libre. magandang foundation na yon. Na versus, libre nga yung, kasi naisip ko lang din, ina-associate mo at very grateful ka sa sistema na nakapag-aral ka, di ba? Dahil doon ay nakapag-business ka, na-introduce ka, pero hindi kaya posible na yun is regardless whether nakapag higher education dahil yan sa karakter mo. Na kasi mas marami akong kilala na hindi nakatungtong ng college ng mga milyonaryo. Yeah. Dahil Totoo sa yan. pagsisikap Nasa nila. diskarte din Which naman. is, pag sinabing diskarte, whether yung upbringing mo, yung through hard work o yung pagiging matalino mo na iba, ay yun ang mas actually lacking na at mas importante na yan is sa formative years mo matututunan. So sa Para umpisa pa tayo lang. diskarte o diploma. Exactly. Oo. So, it falls pa rin sa personality mo Kung paano ka lumaki, kung paano... Yun nga, exactly. Personality Yeah. na nasi-shape. Pero meron pa ring edge yung pagiging graduate. Of Not course. necessarily na kapag ka hindi ka graduate, hindi ka na successful as you say nga, di ba? Ang napakadaming bilyonaryo, Henry Exactly. ang dami, Bill Gates, Mark Hindi, tsaka- Zuckerberg. Pero sila undergraduate sila, Harvard yun. Hindi, tsaka ang nakikita ko rin naman dyan, hindi nga ma-change overnight. So, okay na rin na halimbawa maging libre nga yung college para yung mga gumraduate na yun, sila yung makakapag-influence na hopefully yung mga next na para mga sa susunod. elementary. Next Yun yan, generation. like, okay, fine, nagkapag-graduate sila. And yes, at the end of the day, are they even thinking of going abroad or they're thinking about staying in the Philippines Hindi, where you can yun nga. actually benefit? Diba? Hindi, Diba? yun nga ang kailangan Like, natin is yun ang isang problema Even the education, yung mga nakatapos ng college or degree man sa whatever high school sa Philippines, they still going to abroad. hindi, yun nga. Totoo So, yun nga ang tanong na... Unfortunately, So, yun nga ang tanong ko sa kanya. So, since nasa 1 year ka pa lang dito, Yeah. ano yung nakapag-lure sa'yo dito? And kumbaga, ano yung nakapag-lure? And ano rin yung mga, siguro sundan mo na lang ng, ano yung pinaka-difference na nakita mo sa sistema dito? So, difference, actually, personally talaga ako, wala akong balak mag-abroad. Ever since yan, hindi pumasok sa isip ko. And then I met my wife, yan, si Abby. So, tapos nabuntis siya. So, iba na Iba na yung sistema Iba na yung takbo ng Iba na yung utak mo utak. Iba Diba? na. Kung ako yun, ang ginagawa ko sa Pilipinas, grind. Lahat ng pera ko, roll sa business. Ikot ka dyan. Then that happened. Kailangan magkaka-baby na kami. So, kailangan natin magbigay ng parang
better quality of life. Doon kasi sa Pilipinas, sabihin na natin ikaw, business ka ngayon, nandito ka, nasa taas ka. Iikot ka eh. Wala kang babagsakan. Hindi ka naman sasaluhin ng gobyerno. Walang EI. Walang mga may maternity leave, pero magkano lang ibibigay sa'yo. Then, ang isa pa, hospitalization. Pagka nagkasakit ka sa Pilipinas, lahat ng Wala. pinaghirapan mo, lahat ng pinag-ipunan mo, kahit gaano kadami yung negosyo mo, wala lahat. Wipe out yan. So, yun yung isa sa mga rason na nag-push sa amin na tumuloy na dito talaga. Kasi, sige, parang medyo selfish naman kung itutuloy natin dito, natin, tapos yung anak natin medyo maaalanganin pagdating ng panahon. Kumbaga, binibigyan din namin siya ng edge, may opportunity para syempre, mas maganda yung maging future niya. Sineset up na namin siya. Kagaya, sa atin lahat naman dito, yung mga nanay, tatay dito na magulang na, gusto natin lang na magkaroon ng, halos lahat, hindi lang dito. Kahit sa Pilipinas, lahat naman tayo gusto natin magkaroon ng better quality of life yung mga anak natin, 'di ba? So that's the one na nag-push Nag-push talaga. talaga. That's the keyword. Yung like Change. you can't hindi ka pa rin makapag-stay. Like, nobody wants to stay there. Kaya nga, I think, They still look for better way of kung life. paano na-solve yung sa education. Halimbawa, hindi fully solved kasi nga kulang ang infrastructure, kulang ang state university, okay? Kulang kasi hindi magkasya lahat. Ganun din dapat ang gagawin sa healthcare. Kasi yun ang nakikita ko, yun na lang benefit Totoo ng yan. healthcare. Ito, nagkasakit ako isang beses sa Pinas. Ang mahal. Way back pa to. Before pandemic. Pero may business ka na nito. Wala. Meron na pero hindi pa ganun kalaki. Okay. Kumbaga starting pa lang siya, so medyo masakit na. Sabi ko, nagtanong ako, private hospital. Kasi ayun yung pinakamalapit, parang mamamatay na ako. Hindi ko na talaga kaya. St. Luke na. Hindi naman, hindi wala pa tayo sa ganung level. Pero pa lang siya, hindi siya ganung kagandang hospital. Di nagpa-consult, check. Sabi, boss, sir, confine po kayo. Tinanong ko. Magkano po aabutin? 10,000 po. Tumayo ako sa wheelchair ko. Turuan nyo na lang po ako kung ano. Isipin mo, 10,000 a night. To $300. Yeah, di ba? Yeah. Sa mga ordinaryong tao, sa ordinaryong Pilipino, Wala. hindi kaya yun. Yeah. Kaya ang mga One Pinoy month sa atin, takot magpa-ospital. Kasi di ba, iba mamamatay na lang. Meron pa hindi tinatanggap, tinatanggihan. Meron akong kakilala, tinanggihan sa ospital. Okay naman yan. Bam, kinabukasan. Patay. Di ba? Kaya yan ang importante. Yan at saka education. Pero kung health- magagawa ng paraan. Kung magagawa yan sa Pilipinas, health Ang and daming pupunta education, dun. wala Ang daming na. babalik Ba't dun. pa kami aalis dyan? Masaya-saya sa Pilipinas so di ba? ano yung sa tingin nyo ang iibahin kung sakali? Yung implementation ng mga pagkuha ng tax tamang buwis. Halimbawa, pagdating natin sa sugal, sa pagkor na yan, napakalaking pera niyan. I think kung talagang kaya niyang i-fund ang maraming mga bagay. Totoo. Do you think yung So, current dapat legal. Do you think yung current system kasi republic of the mga presidential mga ganyan. Charter. Yeah, yung let's talk about yung charter change na pinagsasabi. Wala na, too late na. Kaya sabi ko sa iyo, ang kailangan baguhin and i-shape, i-mold yung mga bata. Regardless, alam mo, may Education is the key. merong mga democracy ang na inaano ko lang kasi sabi mo, tignan natin yung mga problema by province. Pero It would be much easier to implement something like Hindi. or a change Sa akin- kapag iba yung sistema yung sinasabi. Pero ito naman yung Right? nakikita ko sa sistema na yan. Kasi same tao rin ang mga mananalo sa Totoo. ganyan. So, Yeah, but- parang federalism, parang magkakaroon ka ng mga kingdom, di ba? Kada lugar. So, wala nang chance, magiging prone sa corruption eh. Kasi since ang isang pamilya nagpapatakbo doon, so paano naman yung, control na nila lahat. So, paano yung mga gusto na maging public servant na ang galing-galing pala? Hindi na sila makakatakbo kasi bakit? Mga Kakainin na warlords sila yung eh. mga- Hindi, yung federalism kasi Yeah. is like semi-parliamentary. at saka ang reality, bago Right. mo, maski Pero this is a party system. na Yung ano na to. kailangan mo ng 10 years
bago talaga matransform You yan. have to start Ang problema, You have to start from something. Unfortunately, Too late na nga ngayon. yung sistema ngayon, it won't work. Even though kahit ilang generation pang susunod, Ito is ang not take ko gonna dyan. work. So, kailangan It's not mo gonna na work. ng anti-dynasty law. Halimbawa, tatakbo ka, anti-dynasty yung Okay. tatay mo. Kumbaga, isa lang sa inyo eh. Isa lang kada pamilya dapat yung pwedeng umupo. Hindi kayo sabay, hindi kayo magpipinsan, hindi kayo magkakapatid na nandiyan sa pwesto. Kung may tatakbo sa inyo, isa lang. Isa lang. And then that's it. Para magkaroon ng fair chances lahat ng gustong maging public servants. Saka yun na nga yung parang Nepo baby, di ba? Yung parang si Lebron, umaangal tayo sa anak niya. Lalo pa kaya pag politika at lahat. What I'm basing on kasi naman, if you look at all the countries that have similar system as ours, sila nasa bottom. Yung presidential. Ganun. magwo-work lang yan kung ang mga papalit na generation ay tuwid na, hindi ganun ka-corrupt. Kumbaga mas edukado, mas aware na sa mas critical mag-isip. Kasi kung hindi, maski anong sistema yan, kung yan ay mga tuso at mga mangmang, walang magbabago. Yeah, totoo yan. Eh, sino ba nagtuturo dyan sa mga bata? Yung mga nauupo rin naman, anak ni ganito. Eh, sino magtuturo? Nakita nila, role model Yeah, nila, tatay nila. Kaya exactly. dapat bigyan natin ng equal opportunities na lahat ng gustong mag-serve sa public office. Kumbaga, ang galing mo. Dami mong gustong mangyari sa Pinas. Gusto mong baguhin yung Pilipinas. Gusto mong paunlarin. Wala ka namang chance. Hindi ka makatakbo. Pag kinalaban mo, mayor, anak ng mayor, daming pondo. Kung Kumuha pa ng Viva Max para Yun sumayo nga, sa kung collectively, ang bagong mga Pilipino, mga kabataan, collectively ay critical thinkers. Collectively, of course, may mga maraming outlier na sobrang Totoo. katalino, sobrang mga Philippine first, mga makabayan. Pero collectively, hindi. Yun muna. Too late na sa current na mga edad na mga nakapwesto. I think Wala na yan. when you say collectively, the only way para magkaroon ng the same idea ng mga tao is to have them educate. They have the same mindset Yeah. or education of understanding what is the problem. Education at an early age. Paano mo anin yung mga kadamihan na yes, this is our problem. Paano mo sasabihin sa kanila na kailangan pare-pare tayo ng Tingnan mindset or ganito. Tingnan mo sa actually- Japan. Sa Japan up to grade 7 yata o grade 6, hindi ko tanda ha. puro core values. Wala silang academic na parang hindi may academic pero talagang majority core values. And you know what? Yun sa pagiging tao, kailangan mas importante talaga yun na yun yung foundation mo eh. Okay? Ano sa atin? Ano ang mga core value Ang core na, values natin, ay kilala ko si pinsan ko si ganyan. TikTok ka, ganyan. Alam niyo na yung sayaw sa gusto ko mag-artista. Ayan. magpe-presentation tayo. Sayawan. Hindi, Okay, may intrams kayo, grade 2, kuha kayo ng muse, tapos magigilingan kayo. Alam mo yun, like, yun, gayahin natin yung mga naging tama sa mga katabi nating bansa. Yeah. Kasi culturally, mas malapit tayo sa Japan, sa China, sa Singapore, kumpara Sa halimbawa sa Western. West. So, hindi ibig sabihin na gumana sa West, 'di ba? Ay gagana sa atin. Culturally, tingnan natin, mas kapatid natin yung mga yon, mas maraming inline. Doon muna. So, sa tingin nyo ba malaki ang school ba or media ang So, saan mo ano sisimulan para ganun? Lahat. kasi tignan natin ang influence ng media ngayon. I'm sorry, educational ba yung mga pinapakita nyo sa TV ngayon? Wala. I-reward ang Right. educational. Right? Doon mo mabibuild yung critical thinking. Kahit anong i-feed sa'yo ng media, pag-iisipan mo, ito ba si ganito yung sinasabi, ito, ganito yung sinasabi. Ngayon, mag-iisip ka, sino yung tama dito, ano yung root ng problema na to, ano yung effect. Lahat yan pag-iisipan mo eh. Ngayon, kung hindi ka hindi naman sa hindi nakapag-aral, kung hindi ka marunong mag-critical thinking, himayin ng mga issue, kumbaga sasama ka na lang eh. Kung sino yung maraming, dito sabi ni ganito, ganyan, dito na lang ako. Para maging effective ka na critical thinker, kailangan mo i-set aside, okay, yung maraming bagay. Kailangan maging respectful ka. Kaya nga ito, balik ulit tayo sa example sa Japan. Grabe ang respeto nila dun at yung lalo na sa bata, yung ego na talagang matututo ka mag-sorry, maging respectful sa nakakatanda. Like na wala yun eh. Pero kung ganun ka, mas magiging critical thinker ka.
Kasi kung ikaw hindi ka critical thinker kasi bastos ka, okay, nag-get in the way yung ego mo, therefore hindi ka nakakapag-isip ng objectively. Totoo yan. Kaya nga, ano yan kumbaga sa basic needs, no? Yung may hierarchy yan. Yan. Yan ang foundation. Kaya nga dapat 'di ba nagkakaroon sa mga social media minsan healthy discussion. Biglang isa pe-personalin. Which is mali, 'di ba? Kung anong issue nyo dapat na pinag-uusapan, mag-ambagan kayo. Hindi yung dapat kapag ang punta mo doon para manalo ka, hindi eh. Dapat halimbawa pag may discussion kayong pinag-uusapan, ang goal mo matuto. Kung ano yung sinasabi ng isa, papakinggan mo. Kung ano yung sinasabi mo. Ang problema is na-amplify palalo Yan. ng social media. Nagiging, napupunta sa ad hominem, mapupunta, ay, ang pangit mo. Which is, babalik tayo, reflection yan ng kamangmangan. Diba? Unfortunately, yan, numero una tayo sa mga keyboard warrior, Yeah, sa mga diba? toxic na mga comment. Pero hindi naman lahat din, I think buong mundo rin. Pero numero una tayo. Pero kaya feeling ko yung mga critical thinker sa atin, di na lang nagko-comment kasi mabibisit lang din. Ang ganda ng sinasabi mo, tapos sabi mo, bobo mo. Meron akong tinanong last time, just like previous lang. Tinanong ko about politics nga, like, are you gonna vote liberal or conservative? Sabi niya, liberal. Bakit? Ayoko siya ganito eh. Ayoko siya kayang ganyan eh. Like, ano yung basis mo? Bakit mo iboboto Diba? yung liberal We should ngayon? be looking at the Like- platform. Ang pinakamagandang basehan, track record. Anong Sa- nagawa? Dito, maski sa Canada, Si Trudeau. padamihan ng pagandahan ng platform, di ba? Para sa track record nila. Tapos, yan mga promises nila. Tapos, i-implement nila and then, after naman hindi na sila, iba na naman. Or pag nanalo na sila, yun, iiba-ibahin na. Halimbawa, sa students, okay? Totoo yan. Gagawing plataforma yan. Ang bango, oh my God, pathway, wow, gantong many jobs, oh wow. Tapos, nanalo na, nasa pwesto na. Eto na, parang guinea pig yung mga tao. Pinabayaan. Oh, ngayon, tapos na yung balik na naman yung caregiver, pathway. Oh, ganito, 1 year na lang. O kung ano man Permanent resident na. Pagpasok na. Tapos, pag nanalo na, Ayan. pag nanalo na, yun na yung sinasabi mong track record. Kasi technically, sasabihin na, kami ang pag nakapasok na, ginipig na naman tayo So- mga Pilipino, iibahin na naman hanggang So, sa... siguro we should go way back. Kumbaga, simula sa education nila, kung ano yung ginawa nila simula nung start ng political career nila. Hindi lang yung bagay yung ginawa ng ito last year, ganyan-ganyan. And unfortunately, ito mga party system na to, alam mo, is Sa ano Pinas, lang sa puppet. Pinas. Dito, maski Dito. dito, Dito. is puppet ka lang naman eh. Oh. 'Di ba? Like bakit kailangang i-label mo sa ikaw conservative, liberal, gano'n. Alam mo 'yon? Like anong Lahat independent. anong gagawin kung pare-pareho kayong merong magandang plataforma? Hindi dapat diyan. Kailangan maiba tayo kasi sa conservative ganyan ang plataforma. Kailangan against tayo doon o ipa-plus natin to. Kaya Tapos nga, parang pagkatapos nag-away na lang. like Parang hindi ipit ka na lang, hindi ka na magkaroon ng sarili Pero- mong desisyon kasi kailangan ito yung platform ng ganito, ng ganyan, di ba? So, asan ka? Asan yung sarili mong stand? Parang nawala na rin. Pero naging maganda naman discussion natin. Thank you very much at Haris. Thank you, Unfortunately, naubusan tayo ng oras. Pero bibigyan ka namin ng opportunity siguro para imbitahin or para mas makilala ka ng mga tao. Ngayon na. Ngayon na. Okay, yan. So yan guys, if you guys have events, weddings, baptism, mga ganyan, nagko-cover tayo niyan. And meron din tayong studio sa Young and Finch, which is Best Capture Studio. Yan, self-portrait photography siya. So kung gusto niyo ng mga picture-picture, family picture, portrait, birthday, lahat ng klase ng punta lang kayo guys sa Best Capture Studio. Tingnan nyo lang yung aming Instagram at saka Facebook page, Radiant Lens Photography and Best Capture Studio. So yan, book na kayo. Yun. Hindi, kaya nga, yun din ako nabilib sa'yo na talagang pinursue mo yung entrepreneurship. Like, Yeah. you know, 1.5 years pa lang dito. Tapos kasi nung nakita ko siya dun sa may battle arena, may hawak ng anak. Para, baby. Super. Tapos, yung lalagari ka, pauwi ka. Tapos habang nagtatrabaho yung asawa mo. Diba? So Totoo. parang ang hirap nga ng buhay. So tapos, pero tinuloy pa rin niya yung itong kumuha ng studio. Oo. Kami napagdaanan namin kumuha ng studio tapos babayaran mo monthly. Oo. Parang masakit. ano na lang, lakas ng loob. Kasi ever since, parang simula nung, kasi hindi naman, before Canada, never ako nagtrabaho. Talaga nagtuloy-tuloy ako sa pagbibusiness kasi
gumanda naman, sinwerte tayo at gumanda yung ano. So, kung hindi ka naman magre-risk malay mo yun na pala yung opportunity para sa'yo, di mo tinake. Hindi, pagdating ng panahon, hindi ko masasabi, ay sayang, hindi ko kinuha. Pero ngayon, di ba, so looking good lahat. So, kaya mag-book na kayo guys kasi mahal yung bayad sa upa. Kaya good luck sa mga pinupursue nyo ngayon. Thank you. At yun, nakatapos na naman po tayo ng isang episode ng Barber's Cut at magkita-kita na lang ulit tayo next week. Dito lang.